Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanais, pag-usapan ho natin itong malamang pahayag ho ni dating advisor, investigator na si Mayor Magalong ng Baguio. Kasi kung matatandaan nyo ho mga kababayan, mga kanais, ito ho si Mayor Magalong ay inappoint ho ni Pangulong Bongbong Marcos bilang special advisor at investigador ba o hindi? Pati ako naguguluhan. Basta inappoint ho ito ni Pangulong Bongbong itong si Mayor Magalong bilang special advisor. Doon muna tayo. Diyan ho sa ICI, yung ginawa hong committee or grupo na mag-iimbestiga dyan ho sa maanumalyang flood control budget issue scandal. Kung matatandaan nyo rin ho, mga kababayan, nakaraan, ito hong si Mayor Magalong ay nagsisimula na ho, nagsisimula na hong mag-advise, nagsisimula na hong magtrabaho, mag-imbestiga. Meron hong mga footage na kung saan ay may mga pinupuntahan sila ni dating sekretary ho ng DOTR na si Dizon. Na ngayon ay sekretary na ho ng DPWH. Na kung saan meron din hong mga eksena, video na kung saan nasa Quezon City sila. At nag-iimbestiga na sila. Kausap ho nila si Mayor Joy Belmonte. So ongoing na. Okay, nagulat na lang ho tayo mga kababayan, mga ka-analyze. Bigla na lang ho meron issue o meron hong pahayag ho sa iba't ibang mainstream media at social media na kung saan ito hong posisyon ho ni Mayor Magalong bilang advisor ng ICR or investigator din at the same time under review. Kasi nagtaka tayo bakit biglang under review? Pwede siguro under review bago siya i-appoint. Kumbaga, bago siya i-appoint ni Pangulong Bongbong bilang special advisor ng ICI, dun muna siya i-under review, dun muna siya isasala kung karapat-dapat. Nakakapagtaka kung kailan ongoing na ang kanyang trabaho bilang advisor, bilang pag-iimbestiga dito ho sa flood control issue. Dun ho biglang pinareview ni Pangulong Bongbong Marcos. Anong kadahilanan? After ho ng pahayag ho na ganyan, na under review ang kanyang pwesto, abay isang araw or ilang oras ang nakalipas, abay bigla ho ito si Mayor Magalong ay nag-resign. Nag-resign ho bigla bilang advisor, bilang investigator ho, dyan ho sa ICI na itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Siyempre, sa tao, ano ba dating sa atin nun? Na pinare-review ang pwesto mo tapos bigla ka nag-resign. Para bang ang dating, inunahan mo na si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nga, kung biglang ilalabas ng Malacanang na etong si Mayor Magalong ay nasibak, tinanggal ho bilang special advisor, investigator dyan sa ICI, mag-iiba ho ang magiging implikasyon ho sa taong bayan niya. Parang ang lalabas, nako, bakit kaya biglang sinibak? Bakit kaya biglang pinalitan? Bakit kaya biglang tinanggal ni Pangulong Bongbong? Ano pa ba maiisip natin? Huwag na tayong maglokohan. Ibig sabihin, baka may natuklasan na itong si Mayor Magalong ay sabit sa ibang issue or anumang issue dyan ho sa flood control. Issue scandal. Gano'n naman talaga. Ano pa ba maiisip natin? Ngayon, bigla siyang nag-resign. Inunahan niya. Inunahan niya Hindi niya hinintay. Siguro naman, aware alam niya sa sarili niya na under review ang kanyang pwesto. Bakit hindi niya hinayaan muna matapos yung review kung ano magiging resulta? Kung karapat-dapat pa ba siyang manatili o hindi na. Bakit inunahan niya? Anong meron? Bakit? Para magmukha ba siyang may kredibilidad pa?
Kasi nga pagka sinibak siya, inalis siya sa pwesto, pinalitan siya, ano iisipin ng taong bayan? Tayo ba na maglolokohan pa? Ngayon ito mga kababayan, si Mayor Magalong, abay, parang napakasipag mo yata siya sa mga interview ngayon. Parang napakasipag mo yata sa mga press con. Bakit? Ano bang meron? Ha? Ito si Mayor Magalong, meron hong press con ngayon na kung saan ay, malaman ha. Malaman ho itong mga ginawang pahayag ho ni Mayor Magalong sa kanyang press con. Dagdag pa nito mga kababayan sa isang interview or ambush interview ho ng mga reporter, malaman din ho ang kanyang mga pahayag, mga sagot ho sa katanungan ho ng mga reporter. Ito muna unahin ho natin, itong kanyang mga pahayag sa mga interview ng mga reporter. Bigyan ho natin ng ibang oras ho yung mismong press con niya. Pakinggan po muna natin to mga kababayan. Mayor, nabanggit mo kanina yung below the belt, yung hindi nila kapalit yung pagpasok mo sa ICI dahil dun sa mga tennis na project. Yeah. Hingi lang kami ng more details. Sino yung nasa likod noon or may idea pa kayo bakit si Mayor? Well, siguro ayoko nang balikan, ano? Pero yung Taga muna. Sa mga hindi ko nakakaalam. Nai-issue sa kanya ho kasi yung tennis court doon ho sa Baguio, na kung saan ang gumawa ho ng construction company ho dyan, mga contractor, mga construction company, ang contractor company ho ng mag-asawang Diskaya. Ulit natin. pagkakagawa kasi nung pag-hold ng press conference na yun, okay na yung ibang mga issues Yung I'm not an investigator, I'm just an advisor. Maski na kinontradict na nila yung mga sarili nila, pati yung I don't have authority over the PNP. Nako Parang lumalabas dito, pinatatamaan yata ni Mayor Magalong itong si Yusek Atty. Claire Castro. Nagka-conflict na nga raw na kay raw hindi raw siya investigator, special advisor lang. Kasi mga kababayan, meron hong video na lumalabas. Hindi natin alam kung AI yan o ano Pero meron kasing video na kung saan dati una sinabi ni Yusek Claire Castro, itong si Mayor Magalong, special advisor at investigador. At alam ko yun yung video na yun. Alam ko yun kasi na-apply natin dito sa dati nating mga vlog or live dito yon. Ngayon may biglang lumabas, contradiction. Bigla naman din sinabi ni Atty. Claire Castro na si Mayor Magalong ay wala hong authority mag-imbestiga. Advisor lang. So, conflict yun sa unang video na panood ko. Ngayon, itong pangalawang video yung sinabi niya na wala siyang authority mag-imbestiga, special advisor lang. Yun, hindi ko napanood yun. Sa mismong press con niya. Hindi ko alam kung gawa-gawa yan Kasi dati may ginawa ng fake video sa kanya about doon sa pag-alis travel authority ni VP Sara. So, hindi ko napanood yun. Pero mukhang pinatatamaan dito ni Mayor Magalong itong si Yusek Atty. Claire Castro. Tuloy natin. Kailangan ko sila, di ba? As investigator. Kailangan ko, I cannot do it alone. Thousands of cases yan. And I don't have the reach. I cannot just simply go around and do my own investigation without the help of the Philippine National Police. Kailangan natin. Kasi gusto nating malaman ano yung totoo at file cases. So, di ba, kailangan natin lahat ng mga pwedeng tumulong. PNP, lahat ng investigating bodies, kailangan natin lahat Pati na rin yung mga lawyers. Dami nga gustong tumulong na lawyers, mga civil engineers. Pati nga mga technical, mga standards na technical, mga testing centers. Ang daming gustong tumulong para lang, parang malaman lang talaga natin at dapat maayos ang investigasyon
Pero yung pagkatapos mong banggitin lahat yan, tapos bigla mong palalabasin na maanumalyang tennis court, Mm. I think below the belt yun. It has nothing to do with the... Kaya mararamdaman mo talaga na... Ayan alam mo yung kasagsagan after ho ng kanyang mga ginagawang pag-iimbestiga, ganito, ganyan. Biglang palalabasin daw yung tennis court sa Baguio maanumalya. Sino kaya pinapatamaan niya dyan? Sino ba naglabas niyan? Basta ituloy pa natin. Maanumalya rin yung paggandak mo ano yun. Sa tingin ko, maanumalya rin yung paggandak mo ng press con na yun. And probably she's taking orders from someone else na hindi ko alam. Okay. Sabi niyo po mukhang yung struck a nerve, his nerve. Well, alam mo, parang sa ngipin yan eh. Maya-maya, pag nagpapalinis ka ng ngipin, tapos biglang may na tinamaan na nerve, bigla kang mapapaaray. Sino kaya yun, sir? Siguro, any more questions? Pero sa inyo po, Mayor, credible pa rin naman yung investigation ng ICI. Oo naman. Ako, naniniwala pa rin ako. Na magiging maayos pa rin yan. Nandiyan naman sila, Secretary Babes, si Chairman Reyes, si Ma'am Rosing, at ito, parating na si General Asurin. Sa tingin ko, basta tuloy-tuloy lang investigasyon. Huwag lang i-re-rain. Magiging credible din. Say independent pa rin po yung investigation ng mga wala pong pressures from any outside force. Nung nandun naman kami, wala naman pressure actually. Nakapagtataka lang bakit biglang ayaw ko mag-imbestiga. The mere fact na sinabing, you're not an investigator, you're just a legal advisor. So, ibig sabihin, simple lang yun. Huwag ka na mag-imbestiga. Yun ang message dun eh. And you don't have any authority over the PNP, despite the fact na may MOU. Simple lang yung message na yun eh. Huwag ka na mag-imbestiga. So, anong pa purpose ko? Bakit ako nandun? Hindi dapat mag-resign na lang ako. Can you think of any specific? Ayan ho, mga kababayan, mga ka-analyze. Lumalabas dito, kaya raw siya nag-resign, pinigilan daw siya mag-imbestiga. Di wow. Pero huwag natin kalilimutan, mga kababayan. Ito sabi niya Yun ang sabi niya Pero huwag natin makakalimutan, mga kababayan, bago ho nag-resign ho itong si Mayor Magalong, nauna ho ang pag-under review sa kanya ng palasyo. Pina-under review ho ang kanyang posisyon, ang kanyang pwesto, nauna ho yun. Alam nyo naman yan, nauna. Nauna rin yung kanyang pagtatrabaho bilang special advisor at pag-iimbestiga. Nauna rin yun. May mga kinakandak na sila ni DOTR, dating DOTR Secretary Dizon, na ngayon Secretary ng DPWH. Kaya inuulit ho natin, may mga video rin ho na kung saan nasa Quezon City sila, nagkakandak sila ng pag-iimbestiga rito dito sa Quezon City. Kasama nila si Mayor Belmonte. Meron na, may mga ginagawa na silang pag-iimbestiga. Bigla na lang ni-review yung kanyang posisyon. Bakit kaya biglang ni-review? Anong meron? Tapos, bigla na lang ho siyang nag-resign. Immediately. Kasi nga naman, aminin natin, kapag di siya nag-resign, kasi pag sinabing under review, gumanon Pumipti-50. Ibig sabihin, pag sinabi na under review, 50% papalitan ka o mananatili ka. O halimbawa, after ng review, pinalitan siya. Tinanggal siya sa miyembro ng ICI, siyempre babalita yan. Ano magiging implikasyon sa tao? Ano magiging implikasyon nun? Di ba? Ano maiisip? Mawawalan siya ng kredibilidad.
siguradong puputaktin siya ng bashing. Oh. Kaya siguro, nag-resign. Pero dito, sabi niya, pinipigilan daw siya mag-imbestiga. Oh, kaya raw siya nag-resign. Sabi niya. Ha? Oh, tuloy pa natin. Something na na-discover niyo. I have my suspicion. Pero I won't share it with you. I'm sorry. Pero sir, you will share it with the appropriate body when the time comes. Sir, ano yung masasabi nila yung sa tennis court po sa Baguio? Yeah, alam mo, pinapa-third party ko nga yun eh. Very transparent kami doon. Unang-una hindi pa namin binabayaran. It's worth about 118 ba yun? 114 million na tennis court. Maganda yung structure nun. Nagkamali-mali lang yung aming... May mali rin yung aming engineers. May mali rin yung contractors doon kasi minadali nila yung finishing eh. Yung structure maganda. Yung finishing lang kasi nga nagalit na ako doon eh. Na ipatawag nyo na yung St. Gerard na yan. Kasi bakit subcontractor ang kausap natin? Ipatawag nyo na, otherwise ite-terminate ko siya, papakbis ko siya. Kaya yun na yan. Minadali nila nung umuulan. No, teka muna. Oh, sabi niya meron pa nga raw silang mabayaran multa ron, hindi pa raw nila binabayaran. Pero kung makakalimutan Mayor Magalong, pagka may binayaran kayong multa dyan, hindi sa bulsa mo ha. Hindi sa bulsa mo dudukutin yan, sa pondo ng Baguio. Ha? Oh, iba yun. Ha? Iba yun. Iba yung, hindi ko naman sinasabing may natanggap ka, may nakuha ka. Kasi ganito yan eh. Kapag ang isang politiko nakatanggap ng anomalya, diretso sa bulsa niya. Pero kung halimbawa may isang politiko na magbabayad na kung anumang multa, hindi manggagaling sa bulsa niya. Galing doon sa budget ng lungsod. You know what I'm saying? Tuloy natin. Kanila nilagay yung mga finishing touches. Yun, nagtuklap-tuklap yun. Hindi pa po fully paid yun. Ay, hindi pa. Malaki pa. 26 million pa yung hindi namin binabayaran. Retention, hindi nila makukuha yung retention. Meron silang liquidated damages. Umabot na nga ng 5 million eh. At 20,000 per day. That's 600,000 per month. Almost 700. So, ilang buwan na liquidated damages yan. Alam mo kung sabi nga ni Diskaya nung nakausap namin sila noon eh. Sabi niya, ngayon lang siya, bihirang-bihiraw daw siya makamit ng LGU na walang hinihingi sa kanya. Pero nakuha po yung project through bidding sa... Ito mga kababayan, ini-expose ni Mayor Magalong ang kanyang sarili. Pinapabango niya at pinupuri niya. Sabi raw niyang mag-asawang Diskaya, bihirang-bihira raw sila makaharap ng isang LGU na walang hinihingi sa kanila. Siyempre, siya yung sinasabi niyang LGU na yun, di ba? Okay. Total naman ito namang isyong ito, ganito naman kasi mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, kasi na-i-issue ho ito si Mayor Magalong ho dyan sa tennis court. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit isipin naman si Mayor Magalong, maniwala na walang nakuwang anumang issue dyan. Kung yun naman nalalabas halimbawa sa mga investigasyon na hindi sasabit pangalan niya, okay naman Diba? Okay naman Ngayon, kung iisipin naman ng Luzon, Visayas, Mindanao, may nakuha, kickback si Mayor Magalong sa anumang project. Kung lalabas naman sa investigasyon, wala. Okay lang din. Diba? Mga ebidensya ang magpapatunay nakukuha niya ibig sabihin. Ebidensya ang magpapatunay. Hindi mga paniniwala ng mga tao, Luzon, Visayas, Mindanao. So, abangan natin. Abangan natin. May tiwala raw si Magalong sa ICI. Yan ang sabi niya. Kung halimbawa ba, sir, masabit yung pangalan niya, may tiwala ka pa rin ba? Malamang wala na, no? Kasi pangalan mo na nabanggit Ganun naman yan Alam niyo mga kababayan, itong isyong ito, wala ko nga amin dito na nakatanggap. Wala. Kahit aso. Wala. Hanggang ngayon ba, may narinig na ba kayo ang politiko na umami nakatanggap? Wala. Wala.
Di abangan natin, mga kababayan, ha? Abangan natin ang magiging resulta ho nito pag-iimbestiga ng ICI. Kita-kits po ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.